Church News and God Message. Panguna po tayo ng Reverend Gaylord Gulani Jr. Yun. Amen. Tingnan natin yung ano, yung yung papel. Yeah. Amen. Amen. Na-bless ba ang lahat? Amen. So nakakatuwa ang mga pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Amen. Lalo na nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus. Amen. At ngayon po, na-enjoy natin yung biyaya ng Panginoon. Amen. Kaya sa oras na ito ay muli tayong magbalita. Noong March 1 kahapon po ay nagkaroon ng matagumpay na pagtatalaga ng mga manggagawa. Palakpakan natin si Lord. So meron tayong 41. So meron tayong 41 chapter workers, 16 na PME, tsaka 12 na pastor. Palakpakan natin ang Diyos. Amen? So yung iba po na hindi nakarating, meron pa kayong susunod. Okay? Na batch. Okay? May next batch pa tayo. Kaya purihin po ang Panginoon. At birthday din po ng ating bishop noon. At kahapon birthday ng ating senior pastor. Amen? At sa March 23 ay second anniversary po ng Lower Calaklan chapter. Palakpakan natin si Lord. Second, 2 taon na. So 2 taon na. Sabay po kasi itong nabuksan. Amen? Yung Upper Nagbakulaw at saka yung kasunod, Lower Calaklan. So sabay ko po silang hinahayuan, minimisyonan, at biyaya ng Diyos po, at 2 taon na po sa biyaya ng Diyos. Amen? At salamat din, mayroon na tayong assistant pastor doon sa lugar ng Lower Calaklan. Okay? So medyo magaan ng konti. Okay? Dahil may karelyebo na tayo sa pagpapahayag ng magandang balita. Amen? At sa March 24, magsisimula na po yung Holy Week. Okay? Ito na pong March natin ay Holy Week season na to. Okay, so sa March 24, magkakaroon tayo ng preaching na seasonal. Ito po yung sa mundo ang tawag Palm Sunday, Linggo ng Palaspas. Okay, tapos ito sa atin sa Bible base, ito yung matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. So pag-aaralan natin doon yung ano ba yung palaspas, bakit palaspas yung araw na to? Okay, so titignan natin yan sa March 24. Okay, so prior pa lang ay magtuturo na tayo tungkol sa Holy Week. Kasi marami tayong nakagisnan na aral na hindi Bible-based. Amen? Kaya tuturuan natin ang bawat isa na makita yung totoo tungkol sa Biblia, sa salita ng Panginoon. Amen? So sa March 24, then, meron tayong 1-week service. Mula March 24 hanggang sa muling pagkabuhay, yung resurrection, March, anong araw na yon? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31? May 31 ba tayo sa March? Okay. So kung meron, 31 ay isang linggo po tayo. So iniisip ko kung anong oras. So alas 7 ulit ng gabi. Okay? Kung available po kayo, 30 minutes po yung preaching, then magpipray tayo. So, yun po, araw-araw po yun. So, kung may time po kayo, attend po kayo, nandito lang po ako sa simula Lunes bago March 24, March 25, diretso na. Hanggang Sabado. Tapos, Linggo, wala na tayo sa Linggo. Okay? Ano lang, Monday hanggang Saturday. Amen? 7 p.m. Linggo na pagkabuhay na po. Wala na po tayo nung gabi na yan. Okay, Sunday service na natin pag-uusapan yung umaga na tayo nun. Okay, so Monday to Saturday lang po yung araw-araw natin. Okay, kasi meron pong schedule CGs. Merong araw po kung sa halimbawa, Linggo ng Palaspas, matagumpay. Tapos Lunes, pumasok siya sa templo, naglinis. Kung alam nyo yung pinagsisipa niya yung mga stall ng mga tao doon na nagbebenta ng kung ano-ano. Sabi niya, ginawa niyong pugad magnanakaw ang templo ng aking ama. Pero dapat ang tawag dito, bahay dalanginan, of house of prayer. So meron yung aplikasyon sa ating spiritual na pamumuhay. Kaya talagang mahalaga na maka-attend tayo para makita natin yung naisin ng Diyos. Ano ba talaga ibig sabihin ng
Holy Week. Amen? So, ibibidyo din natin, syempre, para sa mga hindi makaka-attend, okay, may ano tayo, may pinapasahan na, may pinapasa tayo. Para lahat maabot pa rin, no? Walang maiwan sa atin. Amen? So, yun lang. Then, ano pa ba? Yung sa upuan natin, pwede pa tayong mabot, mga kapatid. I mean, after kasi ng upuan natin, ma-establish natin tong 50. Ang next ko na gagawin is yung dalawang electric fan, o 3, tapos isang TV. Para meron na tayong monitor dito sa lugar natin. Palakpakan natin sila. Mangyayari ba yan? Mangyayari? Para naman wala magreklamo. Pastor, wala ka bang babasahin dyan? May TV tayo. Yeah, malapit na. Amen? Kaya malapit na yan. Kaya nagre-ready na rin ako ng mga PowerPoint para merong control dito sa ano natin. Okay? So pinaghandaan ko na yon kasi parating na yung TV natin. 40 inches. Diba? Pwede. Malaki, no? Para makita nyo yung ginagawa. Now, yung preaching, sa pag-aawit, hindi na tayo mangamuti. Amen? Kung anong lyrics. Amen? Malaki-laki naman yon yung gaano natin bibili nating TV. So, excited na ako na maranasan yung biyaya ng Diyos dito sa lugar natin. Amen? At mga kapatid, magkaisa tayo lagi. Amen, sa pananalangin. So maganda yung ginagawa nating pananalangin. Amen? So yun lamang, excited na ako na ibahagi sa inyo ang mensahe ng Panginoon. Pero bago lahat, tayo tumayo. Pakinggan natin ang tunog na sa mga huling panahon. Maririnig natin, mga kapatid. Praise God. Taas natin ating mga kamay at angkinin natin lahat ng ating mga panalangin ay tinanggap na natin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palawan natin si Lord. Praise God. At pumunta tayo sa Gawa, chapter 4, verse 32 hanggang 37. Kung nandyan na po kayo, babasahin ko po. Amen. So, manatili po tayong nakatayo bilang po paggalang sa banal po na kasulatan. Okay, isa na to. Yan. Okay, so sabi po dito, nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya. At itinuring ni Numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Taglay ang dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy nagpatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ang masaganang pagpapala ay tinaglay nilang lahat. Walang kinapos sa kanila sapagkat pinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay. Ang pinagbilhan ay pinagkakatiwala nila sa mga apostol, ipinamahagi naman iyon ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ganon ang ginawa ni Jose, isang Libitang taga-Cyprus na tinawag ng mga apostol na Bernabe, na ang ibig sabihin, anak ng pagpapalakas loob. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at pinagkatiwala sa mga apostol ang pinagbilhan. Amen? So tayo po manalangin. Salamat po, aming Ama sa Langit, na nakikita po namin, Lord, ang pagkilos mo sa aming puso at isipan, sa aming mga buhay. Tunay, Lord, na wala kaming may pagmamalaki. Lahat po ay grasya at biyaya mo. Kaya, Lord, naniniwala po kami, hindi rin aksidente kung bakit kami napunta sa lugar na ito. Alam po namin na may pinapagawa ka. Kaya, Lord, dalangin po namin, buksan mo ang aming kaisipan, buksan mo ang aming puso, at bigyan kami ng spirito ng kaliwanagan sa mga mensaheng maipapahayag sa umagang ito. Ikaw ang may taas, Lord, hindi ang aking sarili, at ikaw ang tunay na mangaral. Salamat po, Banal na Espiritu. Puspusin mo po kami ng Espiritu Santo in Jesus' name. Amen. So tayo makakaupo na, mga kapatid ko sa Panginoon. Napakaganda ng ating pag-uusapan ngayon. Ang ating topic ay Unity in the Church.
pagkakaisa sa gawain ng Panginoon. Amen? At tulad ng sabi ko kanina, nangangailangan tayo ng pagkakaisa sa gawain ng Diyos. Amen? Naalala ko tuloy kahapon yung sinabi ni Sister Marlene. Amen, kahapon. Kasi katabi nila ako doon sa upuan eh. Amen, sabi ni Sister Marlene, sabi niya, naalala ko, Pastor, wala pa tayong youth doon, no? Amen? Kasi may mga natatalaga ng mga kabataan. So, sa puso ko, nakakatuwa kasi nga, at least nakikita niya na may trabaho pang gagawin. Amen? So, marami pa tayong trabahong gagawin. May youth pa, may children ministry pa, may mga senior citizen pa hindi pa naabot, may mga kalalakihan pang hindi naabot. So kung tayo magkakaisa, posibleng maabot ang lahat ng tao papunta kay Jesus. Amen po ba yan? Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang gagamitin ng Diyos. Anything is possible if the church is united. Lahat ay nagiging posible kapag ang gawain ng Panginoon ay nagkakaisa. Amen? At sa Book of Acts, makikita natin yan. Sabi dito ng Scripture, nagkaisa ang nangdamdamin at puso at isip ang lahat ng mga mananampalataya. Kaya nakita natin talaga yung success ng early church dahil sila ay united. Sabihin nga natin, united. Yan. Okay, so victory happens when the believers are being united. Maraming tagumpay ang pwedeng maganap sa buhay natin. Maraming tagumpay sa buhay at sa gawain ng Panginoon kapag tayo nagkakaisa sa lugar na ito. Hindi lang building yung pwede nating magawa. Amen? Marami tayong magagawang tagumpay dito sa lugar natin kung tayo ay magkakaisa. Amen? Sabihin nga po natin ulit, united. Galing, ang bilis. Praise God. Expansion and success of the church ay mapapansin natin na nangyari sa Book of Acts. Yung paglaganap po, yung paglaki, yung paglawak ng gawain ng Diyos nangyari sa panahon ng early church. Why? Dahil nga sila ay nagkakaisa. Tandaan po natin, yung pag-usad ng gawain ng Diyos ay nasa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen? At yung pag-usad ng church ay nasa pagkakaisa din ng mga mananampalataya. So, ibig sabihin mga kapatid, kung hindi tayo magkakaisa, hindi tayo uusad. Kaya napakahalaga na madiin natin sa umagang ito yung salitang pagkakaisa nating lahat dito sa lugar na ito. Gusto ba natin marami pa tayong ma-accomplish? Marami pa tayong magawa, marami pa tayong masaksihan na tagumpay. Marami pang makita natin na binabago ng Diyos ang buhay. Maraming pinapagaling. Amen? Marami ang tunay nga naglilingkod at nagsusuko ng kanilang buhay sa harapan ng Diyos. Mangyayari yan kung tayo ay magkakaisa. Ngayon, Pastor, paano tayo magkakaisa? Yan ang ituturo sa atin ng Diyos ngayon. Amen? So, how to have unity in the church. Paano tayo magkakaisa sa gawain na ito? Sa gawain ng Upper Nagbakulaw Community. Paano tayo magkakaisa? Number 1, makita natin sa verse 32. Amen? Isa lang yung unang bagay na gustong ituro sa atin ng Diyos. Paano tayo magkakaisa, mga kapatid ko sa Panginoon? Sabi sa Gawa 4, verse 32, nagkaisa ang damdamin at isip ng lahat ng mananampalataya. At ito'y sabi, at hindi o di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. So number 1 na gustong ituro sa atin ng Diyos, nakita natin yung tamang puso ng mga mananampalataya. So number 1, how to have unity in the church. Have a right heart. Dapat tama ang puso natin sa isa't isa. Amen? Nakita natin dito na hindi sila makasarili. Yung kanilang property, tinuring nila hindi sa kanila, kundi para sa lahat. Nakita natin yung tamang puso. Na habang sila ay nagkakatipon, meron silang malinis na puso sa bawat isa. Amen? Hindi sila nagkakaroon ng maduming isip sa bawat isa. Ganon din dapat tayo dito sa lugar na ito. Tinitignan natin ang ating mga kapatid sa Panginoon na blessing.
Amen? Hindi sila bigatin, sakit sa ulo, kundi lahat sila ay pagpapala. Amen? Tingnan mo nga yung kakatabi mo kung pagpapalang tunay sila. Pagpapalang tunay. Amen? Pagpapalang tunay. Tamang puso. Amen? Mga kapatid, kapag tama ang puso, magiging tama ang paglilingkod. Yun ang basihan. Ako naniniwala kapag tama ang puso natin, nagiging tama ang paglilingkod. Amen? Kasi pag hindi tama ang puso, merong mga bagay-bagay sa puso mo na hindi tama, hindi nagiging tama ang paglilingkod, may tama ang paglilingkod. Amen? At kapag hindi tama ang puso, hindi nagiging tama ang paglilingkod, nakaka-apekto to hindi lang sa sarili mo, kundi sa buong katawan ng Panginoon. Amen? Just imagine po kapag meron kang hindi o maling puso, halimbawa isa kang makasariling Kristiyano, isa kang Kristiyano na greediness o may greed, sakim. Amen? Katulad ni Akan sa panahon ng Joshua. Kung kilala niyo si Akan, ang kwento ng Akan, ito yung panahon na si Joshua at ang mga Israelita papunta sa lupang pangako, tama? Nakubkob na nila ang Jericho, ang pinakatanyag sa panahon na syudad, Jericho. Pero merong isa doon na nagkaroon ng maling puso, si Akan. Nahumaling siya doon sa mga ginto, yung mga bagay na mamahalin, natukso siya, kinuha niya. Ang utos ng Panginoon, pag lumusob kayo sa Jericho, wala kayong kukunin o lahat ubusin nyo. Pero may Akan na isa maling puso. Amen? Hindi tamang puso. Sakim, greed. Merong self-agenda. Tandaan nyo po, pag may self-agenda ang gawain ng Panginoon, amen? Hindi magtatagumpay ang gawain ng Diyos. Pag may mga sariling personal, sumasama si Akan kasi meron siya sariling personal na hangarin, hindi para makibahagi sa matagumpay na paglusob nila sa Jericho. Kaya alam niyo po, nangyari, si Akan na nagkasala sa Diyos, amen, nadamay po, may mga namatay sa kanyang kasamahan. Nung sila'y lulusob na sa maliit, napakaliit na syudad, ito yung lungsod ng Ai. Nung lumusob na sila dun sa Ai, amen, marami po ang namatay ng mga sundalo. Si Joshua nalungkot. Lord, bakit ganon? Amen? Tapos, sinabi ng Diyos sa kanya, nagkasala kayo. Nagulat si Joshua. Nagkasala kami. Yun pala, merong isang pasaway. Amen? Tandaan niyo po, mga kapatid, kapag merong isang pasaway, damay-damay ang lahat. Parang sa pamilya, tama? Kapag may pasaway na isa, apektado magulang. Pag may pasaway na isa, apektado pati kapatid. Lahat na bibigatan, may isa lang pasaway. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka ng pasaway. Tama po ba yun? Naniniwala ko doon. Kapag mayroong isang pasaway, bibigat. Damay-damay lahat. Amen? So dito mga kapatid ko sa Panginoon, kailangan magkaroon tayo ng tamang puso sa harapan ng Diyos. The message is this: kapag hindi tama ang puso patungkol sa ating kapwa mananampalataya, nagkakaroon ng pagkakataon ng dyablo na gumawa. Magnakaw, pumatay, at manira. Kaya kanina, nakita natin sa testimony ng ating kapatid, yung isang kapatid na tisod. Amen? Hindi nakapagpatuloy kasi nga merong isang pasaway. Amen? Nadadamay ang lahat. Nadadamay ang gawain ng Panginoon. Amen? Sabi mo ulit sa katabi mo, huwag ka ng pasaway. Pero kapag tama ang puso natin, wala tayong ibang hangad, kundi purihin, pasalamatan, paglingkuran lang ang Panginoon, malinis ang puso natin. Amen? Hindi tayo kayang galawin ng demonyo. Amen? Hindi tayo kayang galawin ng dyablo. Hindi niya tayo mananakawan ng kagalakan. Hindi niya tayo mananakawan ng kapayapaan habang tayo ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Amen? Bakit minsan ang hirap sumamba sa Diyos? Kasi meron kang masamang puso sa kapatid mo sa Panginoon. Amen? Tapos pakanta-kanta ka pa ng mahal na mahal kita, pero galit sa'yo. Pangit nung gano'n, kapatid. Mali ang puso. Hindi man tayo nakikita ng ating kapwa.
nakikita tayo ng Diyos. At siya ang nakakasiyasat ng ating puso. Kaya meron tayong devotion tuwing umaga bago tayo mag-start. Amen, na ihanda ang ating puso. Kasi after the service, kapag hindi tama ang puso, sayang. Uuwi ka na mabigat pa rin ang iyong kalooban, uuwi ka na mabigat pa rin ang isip mo, tapos haharap ka sa Lunes, may problema, Tuesday problema, naku po, isang linggo, puro konsumisyon ang aabutin mo. Amen? Sabihin mo rin sa katabi mo, magbagong buhay ka na. Amen? So, paano nga ipinakita ng mga mananampalataya ang kanilang tamang puso sa bawat isa? Ito yung maganda. Sharing ang pinakamahalaga. Sharing. Sabi doon, hindi nila itinuring na kanila yung kanila, kundi para sa lahat. So mga kapatid, ano man yung sayo, para sa lahat dapat yan. Dahil ang tunay na pag-share, nagkikare. Sharing is caring. Kaya nga sabi ni Lord, magmahalan tayo. Pag nawala ang pag-ibig, nagiging madamot tayo sa isa't isa. Tama? Kaya simula sa araw na ito, hindi dapat tayo magdamot sa ating kapwa kapatid. Amen? Meron na ba dito yung kapag may problema ang isang kapatid, pinupuntahan para makapag-pray? Sana may ganun. Yung kapag nararamdaman mo yung kapatid sa Panginoon na nabibigatan, pupunta ka. Alam kapatid, nararamdaman ko mabigat ang kalooban mo, ipag-pray kita. Ba't ganun? Nagkikare tayo. Amen? Nagsishare tayo ng mga burden natin. Amen? Sa isa't isa para gumaan. Tama? Kasi minsan, pag hindi mo sinasabi yung kabigatan ng iyong kalooban, bumibigat ng bumibigat. Amen? At ang pwede nating lapitan minsan itong ating pamilya sa Panginoon. Amen? At nawa sa mga linalapitan at sinisira ng problema ng mga kapatid sa Panginoon, huwag naman natin ibulgar sa mga kapitbahay natin. Amen ba yun? Pag may problema si kapatid, huwag nyo na ipagsabi sa iba. Ay, ganyan pala yung mga mananampalataya. Amen? Unang number 1 na marites. Amen? Hindi na dapat tayong ganon. Nagbago ng buhay natin. Amen? Hindi na tayo number 1 na marites. Amen? Kumbaga, ano man yung ipinagkatiwala sa ating problema, kinikip natin yon at itinitiwala sa Panginoon. Kasi ano man problema na meron tayo, tatandaan nyo lagi, hindi tayo makasolve na, kundi ang Diyos pa rin. Amen? Ang ending, si Lord pa rin ang nakakaalam at tanging makakapagbigay ng solusyon. Amen ba yan? Tatandaan nyo, pinakamataas pa rin na antas ng pamilya ay yung ating spiritual family. Hindi biological. Okay, pagdating sa Diyos. Kasi bakit? Tayo magkakapatid sa Diyos. Yung kapatid natin, kapatid lang natin kay nanay, kay tatay. Pero tayo magkakapatid, brothers and sister, hindi sa tao, kundi sa Diyos. So mas mataas to. Amen? Mas mataas yung ating kalalagayan. Ibig sabihin, mas pahalagahan natin yung bawat isa bilang magkakapatid sa Panginoon. Amen ba yun? Sharing is caring. Huwag tayong magdamot. Ano pa? Huwag tayong maging selfish. Amen? Yung makasarili. Huwag tayong magalak tayo sa tagumpay ng ating kapatid sa Panginoon. Amen? Huwag tayong mainggit. Yung masabi natin, sana all, ganyan. Sana all may mabait na amo. Amen? Di ba? Dapat magalak tayo, magpunyagi tayo dahil pinagpalang ating kapatid sa Panginoon. Amen? Huwag tayong magsabi ng mga kasiraan. Huwag tayong magsabi ng mga ikapapangit ng bawat isa dahil nasa iisa tayong katawan ni Kristo. Yung pangit sa'yo, pangit sa akin. Pangit din ka sa Kanya. Tama po ba yan? Parang sa mag-asawa. Di ba? Kung ano yung kasiraan ng asawa mo, kasiraan mo din. Kasi iisa kayo. Ganon din tayo dito. Iisa tayo, kung ano yung kasiraan mo, kasiraan ko rin. Tama? Pero kung ano yung ikabubuti mo, ikapupuri sa'yo, ikapupuri din sa akin. Amen po ba yun? Kaya nga mahalaga na yung kahinaan ng isa, maging kalakasan mo. Okay? O maging kalakasan niya. Yung kapangitan niya, maging kagandahan mo. Amen? Kasi hindi naman lahat tayo dito perfecto. Amen? Nagiging buo, nagiging maganda tayo dahil natatakpan yung pangit ng katabi mo,
yung kulang ng katabi mo. Kaya kapag pinagsama-sama, walang makitang pangit. Kaya pag nagpupuri tayo, naglilingkod sa Diyos, wow, para bang perfecto nangyayari. Amen? Nagiging ganap tayo sa isa't isa. Amen? Kasi walang makasariling hangarin. At yun yung nakita natin sa Book of Acts. Amen? Wala silang inggitan. Wala sa kanilang awayan. Amen? Wala sa kanilang may sama ng loob sa isa't isa. Amen? Wala sa kanilang nagsasabi ng hindi maganda sa isa't isa. Bago sila'y nagtutulungan, nagmamahalan, at nagmamalasakitan. Amen? At sabi mo sa katabi mo, nagmamalasakit ako sa iyo. Amen? So, intindihin nyo na yung mga kapatid natin sa Panginoon. Matuto tayo magpasensya sa isa't isa. Pwede po ba yung mga kapatid? Kapag hindi mo gusto na ugali ng katabi mo, pagpasensyahan mo na. Baka sadyang ganyan lang talaga yan. Amen? Kasi iba-iba ugali natin eh. May tahimik, may parang nagwawala, pero hindi naman talaga nagwawala. Ordinaryo lang sa kanya yon. Amen? Normal lang sa kanya yon. Meron namang mukhang laging nakatawa, masaya, pero may mukha naman parang laging nakasimangot. Pero normal lang sa kanya yung mukha na yan, yung mukhang nakasimangot, mukhang Biyernes Santo. Pero ordinaryo lang sa kanya yan. Kaya minsan intindihin natin. Amen po ba yan? Kasi minsan nagkakaroon tayo ng isip, nako, si kapatid na kasimangot, mukhang masama ang loob nito sa akin. Mukhang galit si kapatid, mukhang masama ang loob nito. Malay mo, ganyan lang talaga ang itsura niya. Yun, di marunong umiti. Kala mo, lagi seryoso. Di ba? So, minsan nagkakaroon tayo ng isip na di mabuti dahil minsan sa nakikita lang natin. Pero kung iintindihin lang natin, naku po, ang saya, ang sarap ng samahan ng gawain ng Panginoon. Amen? So, palakpakan natin si Lord. Praise God. Sabi ni Jesus, magmahalan tayo dahil yun ang utos ni Kristo. Amen? 1 John chapter 4 po yan. Amen? So, number 2. Una, tama ang puso. Napakalaga, may tamang puso tayo sa bawat isa. Hindi dapat mabahiran ng anumang tampo, saman loob, inggit, makasariling hangarin, yung ating puso. Amen? Ang tanging hangad lang natin, mapapurihan, mapaglingkuran ang ating mahal na Panginoon. Amen? So number 2, amen, paano pa tayo magkakaisa? How to have unity in the church? Number 2, having focus on the mission. Sa verse 35. So nakita natin sa Gawa 4, verse 35. Amen, sabi po dito, verse 33 hanggang 33 lang. Sabi dito, taglay ang dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy nagpatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Tingnan niyo po ito. At masaganang pagpapala ang tinaglay nilang lahat. So habang nagmimisyon yung mga apostol, lahat ng mga believer, taglay nila ang masaganang pagpapala. Sa NLT version, nakasulat sa English po ay God's great favor is on them. Ibig sabihin mga kapatid, yung pabor ng Diyos, yung masaganang pabor ng Diyos, nararanasan ng mga believer ng time na yun. Walang kinakapos, walang pinagkukulang, lahat ay tinutugon ng mahal na Panginoon. Okay, tanong, gusto niyo po ba maranasan yung pabor ng Diyos lagi? Pag sinabing pabor, yung kahit hindi ka karapat-dapat na pagmamagpala, pinagpapala ka. Lagi tayo nagkukulang sa Diyos. Lagi tayo nagkakasala. Pero bakit nararanasan natin yung biyaya? Ang tawag dyan, pabor ng ating mahal na Panginoon. So para maranasan natin yung mga pagpapalang yan, napakalaga na ang focus natin, misyon. Pag sinabing misyon, dapat lahat tayong kaisipan ay maraming tao ang madala sa Panginoon. Amen? Maraming tao ang mailagak sa paanan ng ating Panginoong Hesus para maranasan nila yung pagbabago ng Panginoon. At itong maganda kapatid, hindi aksidente na nagkaroon tayo ng church dito sa Upper Nagpakulaw. Kasi ibig sabihin, nais ng Diyos nga talaga na magkaroon ng malawakang misyon dito sa lugar natin sa Upper Nagpakulaw. Amen? At di rin aksidente, nandito tayo. Sa dinami-dami ng tao sa Upper Nagpakulaw, tayo yung mga nandito.
Ibig sabihin, hindi ka lang basta tinawag, pinili ka ng Diyos para maganap yung dakilang mission na yun. Amen? Si Brother Joel, tsaka si Sister Elma, kabahagi sa malawakang misyong ito. Hindi lang sila basta dinala dito. Amen? Hindi lang basta sila tinawag, oy, tara na. Kundi magiging kabahagi rin sila sa malawakang mission ng Panginoon. Ano po yun? Yung madala ang mga tao sa harapan ng Panginoon. Alam niyo po ba, ang gawain ng Diyos na merong misyon, pinagpapala talaga ng Diyos. Amen? Kaya pansinin niyo po, sa lugar na ito, pinagpala talaga tayo ng Diyos, ano? Amen? Dati buho-buho lang eh. Amen? Dati kasama pa natin mga pato. Amen? Pero sa susunod, magkakaroon na tayo ng TV. Palakpakan natin si Lord. Amen? At ito, pag talagang nakita pa ng Diyos ang puso natin, maipapinish to ni Lord. May second floor, may tiles na. Amen? May aircon pa. Wow! Naniniwala po ba kayo doon? Kasi ito, papalitan ni Lord ng fiberglass. Wow! Oh, million yun Amen? Pero katulad sabi ni Sister Jessa, mas malaki ang Diyos kaysa sa milyon, 1,000. Ayan, palakpakan natin si Lord. Basta mag-focus lang tayo sa mission. At alam niyo po ba, ako po excited eh. Amen? Pag ginaganap natin ang misyong ito, pwede kasing maranasan ng mga tao yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ang bumuhay kay Jesucristo mula sa pagkamatay, pagkatapos sa 3 araw siya muling nabuhay, ay ang Espiritu ng Diyos. At kapag naranasan ng mga tao dito, maraming tao pagagalingin ni Lord. Kahit stage 4 na cancer pa yan, stage 5 na cancer, kayang pagalingin ni Jesus. Amen? Kayang magbuo ng Diyos sa mga sirang buhay kapag tayo nakapokus sa misyon. Amen? Kaya ako po excited eh. Kaya pag may nalaman po kayong mga may sakit, dalhin nyo sa gawain ng Panginoon. Pag-pray natin sama-sama at maranasan nila yung kagalingan. Amen? Naniniwala po ba kayo nagpapagaling si Lord? At makita ng maraming saksi, maraming mga tao sa lugar na ito, yung miracles, signs, and wonders na gagawin ng Panginoon dito sa lugar natin. Maraming pagagalingin, maraming babaguhin ng buhay, marami ring aayusin ng mga mag-asawa ang Panginoon, maraming i-raise ang Diyos ng mga lingkod niya para makapaglingkod, makapagpaganap ang misyon ng Panginoon. Amen po ba yun? Amen? So Mark 2, ito yung prinsipyo ng misyon. Amen? Sa Mark 2 po, nakasulat doon sa 1 to 5 o 1 to 12, na ito po yung kwento kung saan merong dinala ang 4 na tao na paralyzed, paralitiko. Naalala niyo po ba yung kwento na yon? Yung kwentong iyon ay habang dinadala nila yung paralitiko kay Jesus, itong 4 na to, nakakita sila ng struggle. Daming tao ng time na yon. Kasi si Jesus Christ ng time na yon, nasa bahay, nagtuturo. So, ang dami. Daming tao, daming crowd. Amen? So, anong naisip ng 4? Okay, ang nangyari, umakyat sila sa bubong, binakbak yung bubong, tapos dinala yung paralitiko. Okay, so tatandaan nyo, pag sa misyon, ito ang pinakamalagang prinsipyo. Number 1 ay, wag natin susukuan ang tao ilapit sa Panginoon, gaano man ito kahirap. Amen po ba yun? Wag natin susukuan ilapit ang tao sa Panginoon, kahit gaano kahirap. Yung naranasan ng ating kapatid, pagpunta niya doon, susunduin niya, tinakbuhan. Amen? Amen? Yes. Amen? Pero nakita po natin, ganun talaga, pero wag natin silang susukuan. Kahit gaano to kahirap. Nakita natin sa principle ng 4, tama, na hindi nila sinukuan, madala lang itong paralitiko. Dahil naniniwala itong 4 na to, na kapag nadala nila kay Jesus itong taong to, na mission nila, gagaling itong taong to. Amen? At ang tanong, yung paralitiko ba gumaling? Gumaling.
Nakaranas ng pagbabagong buhay, nagkaroon muli ng pag-asa itong paralitiko. At ganun din ang pwede mangyari sa atin kung hindi natin susukuan yung mga taong di pa nakakilala kay Lord. Amen? Huwag tayong magsumuko na dalhin sila sa Panginoon. Pwede po ba yung mga kapatid? Amen? Pag meron po tayong kakilala o mga kamag-anak pa, mga mahal sa buhay, huwag natin silang isuko, i-give up sa prayer, sa pag-abot, mag-invite lang tayo na mag-invite hanggang sa maubos sila ng dahilan. Di ba? Halimbawa, dahilan nga, ang lalaba ako kinabukasan, next Sunday na naman, may lakad kami, kinabukasan, mauubos ng dahilan. Pag naubos ang dahilan nun, wala na magagawa. Ang kulit naman itong tao. No? Amen. Hanapin mo, habulin mo. Tapos susunod ulit. Alam niyo bakit? Ganon din kasi nangyari sa akin eh. Panginoon pa rin. Amen. Ilang beses ako tinataguan ng marami. Yung iba nga, pinagtabuyan na ako eh. Amen. Pero alam niyo po ang nakita ko, ang Diyos pa rin mabuti. Basta wag mo lang silang susukuan. Amen? Tatakasan nga. Okay, kahit parang kanina, no? Sinamahan, tinakasan. Sa susunod ulit. Okay? Magpasama ka ulit. Yes. Hanggang sa mapagod na sila, magsawa, maubusan sila ng dahilan. Amen? Kasi bakit? Hindi dahil pinipilit natin sila. Kasi alam natin eh, kapag nasa gawain sila ng Diyos, mababago ang buhay nila. Yung nararanasan nating kapayapaan, kagalakan, mararanasan din nila. Amen? Kaya mga kapatid, hindi man lahat tayo makapag-invite, hindi man lahat tayo makapagdala. Amen? Ano man yung maitutulong natin para papalawak ang kaharian ng Diyos, amen, gamitin natin, ipagkaloob natin para lumawak ang kaharian ng Panginoon. Amen? Pwede po ba yun? Amen? Katulad na sabi Sister Edith, Pastor, ako, parang limitado na lang ako, pero meron pang magagawa. Yung panalangin nyo, amen? Sa mga senior natin dito, mga elder natin, yung mga prayer nyo, malaki ang magagawa niyan. Amen? Yung baga may Lord, lahat ng mga humahayo, umaabot ng mga tao para kay Kristo, sama mo sila, hindi sila mapagod, ma-discourage. Kasi minsan nakaka-discourage ang pag-abot. Parang, sabi nga ni kapatid parang may sakit. Amen? Maganda naman ng intention mo, tapos tatakbuhan ka pa. Sasamahan ka kunyari, pero tatakbuhan ka rin. Amen? Pero Sister Edith, alam natin puso magpapasama kunyari, pero ang pakay niya talaga, umupo din dyan. Amen? Pero normal po yun. Amen? Kasi bulag pa sila sa liwanag ng magandang balita. Kaya patuloy natin silang pinapanalangin. Amen? Buti nga, nandito sila, Sister Elma, tsaka si Brother Joey. Nakahapon si Brother Joey, papanan sila. Amen? Gagamitin niya ng Panginoon. Amen? Lahat ng mga nakaranas ng addiction, palalayain ng Diyos dito sa lugar natin. Amen? Maraming babaguhin si Lord. Amen? At nakikita ko lahat ng mga tao dito, hindi nila alam kung paano magsimula sa buhay. Tulungan natin sila, abutin natin sila, mag-focus tayo doon sa pinapagawa ni Lord at ang Diyos ng bahalang magpala sa atin. Amen? So number 1 yan na prinsipyo sa Mark 2. Huwag natin susukuan ang mga taong ilapit kay Lord. Amen? Pangalawa, ito yung pangalawang prinsipyo na natutunan ko sa paghayo, sa pag-abot sa tao, huwag kang aasa na ibabalik nila yung kabutihang ginawa mo sa buhay nila. Umasa ka na ibabalik ng Diyos. Amen? Kasi pwedeng magkaroon ka ng puso na tagal ko itong inabot. Tapos di man lang na-appreciate yung ginawa ko. Amen? Huwag niyo asahan. May ginawa kang kabutihan sa kapwa mo, huwag kang aasa na may babalik sa iyo ang kabutihan din. Sa kapwa na ginawan mo ng kabutihan. Sa Diyos ka, umasa. Kahit hindi ka gawa ng kabutihan ng tao, tandaan niyo po, mabuti ang Diyos sa inyo. Amen? Kasi hindi natin kontroladong isip, desisyon ng mga tao sa paligid natin. Pero makokontrol natin yung mararamdaman natin. Amen? Yung pakikitungo natin, yun yung makokontrol natin. Amen? Sa mga gumawa sa atin ng masama, gawan lang natin ang kabutihan.
Yung mga nagsasabi sa atin, pasimba-simba ka pa, wala naman nababago sa buhay mo eh. Amen? Sige lang. Amen? Maging mabuti ka pa rin sa kanila. Kasi inaabot mo sila. Yan yung kailangan na isaalang-alang natin. Pagtitiis para lang maabot ang mga tao para kay Kristo. Amen? Si Jesus ba nagtiis para maligtas ang sanlibutan ito? Amen? Dapat tayo din ay magtiis. Pasanin mo ang krus. Amen? Yung krus, ito yung ipahayag mo magandang balita, maabot ang tao kay Kristo. Iyan ang krus na kailangan bitbitin ng bawat isa sa atin para maganap natin ang pinapagawa ng Panginoon. Amen? Pakisabi sa iyong katabi, sama-sama tayo. Kaya maganda yung kanta, no? Halika na, humayon na. Yun. Marami ba kayong friends sa Facebook? Invite nyo sila. Amen? Pasahan nyo ng mga word of God. Kamustahin nyo. Kamusta na kayo, friend? Amen? Alam mo, mabuti ang Diyos sa'yo. Hindi mahirap yun. Lahat ba tayo may load dito? O yung iba, may wifi. Amen? Ibis na mag-share ka ng mga hindi napapakinabangan, share mo ang mga salita ng Diyos. Amen? I-share mo yung kabutihan ng Diyos. Amen? Pwede po ba yun? Amen. So number 2, ano ulit yun? Mag-focus tayo sa mission. At ang sabi dito ang scripture, binigyan diin ang scripture mga kapatid, at sabi dito, at masaganang pagpapala ang tinaglay nilang lahat. So pagpapalain ng Diyos ang gawain niya, tayo ay pagpapalain ng Diyos kapag ginanap natin yung mission na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Kaya, mga kapatid, sama niyo sa prayer na magkaroon tayo ng mga kabataan. Amen? Nung pagbaba ko ng madaling araw dito, nakita ko yung mga kabataan, dami nila, mag-jogging daw sila. Sabi ko, minsan nga, sama ako sa inyo. Amen? As BMA daw, mga ano yun, mga alas 5. Amen, maraming kabataan dyan, mga alas 5 ay bumababa na. Sabi ko, sayang to, mga to. Kailangan to mahayagan ng salita ng Diyos. Amen, sama-sama tayo. Pagtulungan natin ang bawat isa na mahikayat ang mga tao sa lugar na ito. Amen? So, yun lamang po, palakpakan natin muli ang Panginoon. Pangatlo, na gusto ituro sa atin ng Diyos. Amen? Sa verse 34-37, nakita natin dito, sabi, walang kinakapos sa kanila sapagkat pinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay pinagkakatiwala sa mga apostol at pinamahagi naman iyon sa pangangailangan ng bawat isa. Ganun ang ginawa ni Jose. Isang Libitang taga Cyprus na tinawag ng mga apostol na Bernabe. Nang ibig sabihin pala ng pangalang Bernabe ay anak ng pagpapalakas loob. So ibig sabihin, yung Bernabe na ito, nagiging encouragement siya sa lahat ng mga mananampalataya, sa mga apostol. Amen? So ibig sabihin, number 3 na gusto ituro sa atin ng Diyos, paano magkaroon ng pagkakaisang gawain ito? How to have a unity in the church? Number 3, be a blessing to the church. Amen? Maging pagpapala tayo sa gawain ito, sa simbahang ito, maging blessing tayo. Maging encouragement tayo sa bawat isa, hindi maging discouragement. Na kapag nakikita ka ng kapatiran, napapalakas sila. Hindi sila nanghihina. Amen? Na kapag nakikita si Sister Edith, nakikita natin, wow, papalakas ako kay Sister Edith. Kasi kahit sa edad niya, ay nagpapatuloy siya. Dapat na-encourage tayo. Hindi yung pag nakikita niyo si Sister Jen, ano ba naman buhay to Jen? Ba't ganyan? Ganyan yung itsura mo. Parang walang pag-asa. Amen? Hindi dapat ganoon. Dapat tayo nagiging encouragement sa bawat isa. Na kapag kahit tignan lang tayo ng mga kapatiran sa labas, napapalakas na sila. Amen? Yung sa tuwing lalabas tayo, nakikita tayo ay sumisigla yung araw natin. Hindi tayo nagiging, anong tawag ito sa salitang kanto, bad trip. Amen? Yung pag nakita, ako, bad trip naman. Nakita ko itong kapatid na to. Kundi dapat nasa good day kapag nakikita natin yung ating mga kapatid sa Panginoon. Maging blessing tayo. Habang tayo tumatagal sa Panginoon, dapat hindi na tayo yung pinapasan. Kasama na dapat tayo sa nagpapasan. Amen? Habang tayo tumatagal sa Panginoon, dapat hindi na tayo yung binubuhat.
tayo na'y kasama sa nagbubuhat. Katulad nung 4. Amen? Nakikibuhat na sila. Amen? Ano pa? Habang tayo tumatagal sa Panginoon, dapat hindi na tayo yung pinagtatanggol. Kasama na dapat tayo sa nagtatanggol ng gawain ng Panginoon. Amen? Habang tayo tumatagal sa gawain ng Panginoon, hindi na tayo yung pinapalakas ng loob. Dapat tayo yung nagpapalakas na ng loob ng kapwa natin mananampalataya. Amen? Habang tayo ay tumatagal sa gawain ng Panginoon, hindi na tayo yung pinaglilingkuran. Kasama na tayo sa mga naglilingkod. Amen? Hindi na ikaw yung laging iniintindi. Ikaw na yung umiintindi. Kasama ka na sa umiintindi. Hindi na ikaw yung laging inuunawa, kundi kasama ka na sa mga umuunawa. Amen po ba yun? Pag ganun yung ating kaisipan sa paglilingkod sa harapan ng Diyos habang tayo tumatagal, mga kapatid, gumagaan ang pasanin. Sabi ng scripture, binasa ni Sister Marlene, magtulungan ang bawat isa sa pasanin. Amen? Nasa gayon, matutupad natin ang kautusan ni Kristo. So kapag hindi ka nagpapabuhat, kasama ka na sa bumubuhat, gumagaan yung bigat. Dumadali ang gawain, marami tayong maa-accomplish sa gawain ng Panginoon. Amen? Palakpakan nga natin sila. Praise God. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, sa susunod, hindi na kayo yung sinusundo. Amen? Ngayon, okay lang. Amen? Sabi ni Sister Elma, kung walang susundo sa akin, pero sa susunod, amen, si Sister Elma na mag-aakay kasi pinalakas na, pinagaling na siya ng Panginoon. Amen? Eh sa susunod, si Brother Joel, may dala-dala na rin. Pre, punta tayo sa gawain. Dati, ibang yaya ang ginagawa. Amen? Ngayon, tara, yayain kita sa gawain ng Panginoon. Dati, yayain kita sa inuman. Ngayon, yayain kita sa gawain ng Panginoon. Pwede po ba yun? Dati, ganun tayo. Nagyayaya tayo sa mga walang kabuluhan. Ngayon, maggaya tayo ngayon sa mga may kabuluhang bagay. At ito po yung gawain ng Panginoon. So, paano tayo magiging blessing? Number 1, mga kapatid sa Panginoon, support your pastor. Amen? So, dito nakita natin yung pakikibahagi ng mga believer, sinuportahan nila yung mga apostol. Pinagkatiwalaan nila yung mga apostol. Amen? Support your pastor. Tulungan yung pastor, hindi pagtulungan. Baka isang araw, mag-alyansa tayo, patalsikin si pastor, patalsikin. Hindi dapat ganon. Amen? Merong ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Hindi aksidente na ako po yung pastor nyo. Amen? At kayo po yung pinapangunahan ng pastor. Alam niyo po mga kapatid, kapag gumagaan, nagtutulungan, sinusuportahan ng pastor, nagiging masaya ang gawain ng Panginoon. Gumagaan kahit mahirap yung ginagawa natin sa ministry, gumagaan po kapag sinusuportahan natin yung ating pastor. Amen po ba yan? Kaya sana naman wala nang pasaway. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka naman magpasaway. Amen? Huwag na tayong pasaway. Huwag niyong tataguan si pastor, ha? Okay? Support your pastor. Amen? Maging katulad tayo ni Hur at Aaron. Nung panahon na nangawit si Moises, merong Hur at Aaron na, nag-angat. Amen? So tandaan niyo po, napapagod din yung pastor. Nangihina din. Amen? Huwag natin ibis na i-criticize. Amen? Tulungan natin. Kasi minsan, pag nakakita ng kahinaan sa pastor, maraming Kristiyano ay magsasabi, akala ko ba sinasamahan to ng Diyos? Amen? Kinikriticize pa yung weakness. Pero dapat di ganon. Tayo yung maging kalakasan ng pastor. Amen po? Hindi ko sinasabi ito dahil ako yung pastor nyo. Pero ito kasi ang prinsipyo ng gawain ng Diyos. Na kapag ang gusto nyo maging mapagpala ang gawain ng Diyos, suportahan ang pastor. Amen? Kaya sa mga kamanggagawa, number 1 doon tutulungan ko ang aking pastor. Tama? Tutulungan. Amen? Sa gawain na ipinagkatiwala sa pastor. Amen? Kaya pag children ministry, mga kapatid sa Panginoon, Thursday pa lang, paalala nyo na kung may lulutuin. Sabado, naghahabol ako ng oras
Baba ako dito, punta ako dito, baba ako doon. Ano ba kailangan dyan? Pastor, sige. Mamamalengke pa ako noon eh. Amen? Kaya Thursday pa lang, magpaalala na kayo sa akin na may bibilin tayo. Huwag kayong mag-alala. Nasa akin yung pambili. Tapos kung may dadagdag kayo, idagdag nyo lang. Idagdag nyo lang. Okay? Pero yung time kasi, nahabol natin eh. So, Thursday pa lang, para Sabado, wala na akong isipin. Nandiyan na, tsaka hindi naghahabol yung magluluto din, no? Kasi sama-sama tayo na pagtulungan natin maabot ang lahat ng tao. Pwede po ba yun? Tapos kung may available na kamanggagawang mater dyan, ay tulungan na rin natin mag-prepare yung mga magtuturo natin, no? Tapos kung meron pa kayong budget, magdagdag din kayo. Okay? Kung meron lang naman, kayo naman eh. Hindi naman pinipilit yun eh. Kung meron lang naman. Amen? Para naman masaya-saya yung pagkain ng mga bata. Amen? Pusa. Kaso minsan sabi ng mga matatanda, makikikain din ako doon. Pag may natira, huwag niyong unahan yung mga bata. Nakita ko sa picture, hindi pa kumakain yung bata, may kumain ng matanda. Kaya kayo talaga, inuunahan yung bata para sa bata yun eh. Pag may natira, kayo naman, no? Amen? Sabi mo, napicturean ko talaga. Sabi ko, kumakain na tong kapatid na to. Sabi mo sa katabi mo, magbagong buhay na tayo. Okay, so support your pastor, trust your leader, and support the ministry. Katulad ng sinasabi ko kanina. Because victory of the church ay nasa pagkakaisa natin. Amen? So muli, palakpakan natin si Lord. Tayo po ay manalangin. Na-bless po ba lahat? Amen? Simula sa araw nito, magkakaisa na ba tayo? Magkaisa tayo, marami trabaho, marami tayong abutin. Lahat ng tao dito, sigurado po ako, makakaranas ng kagalingan, pagbabago ng buhay, at makakaranas sila ng hindi nila akalain, ito talaga ang buhay. Amen? So tayo po ay tumayo. Magpasalamat tayo sa mahal na Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa buhay, kalakasan, sa mga mensaheng narinig namin. Tunay, Lord, nagagalak po kami. Dahil binigyan mo kami muli ng direksyon dito sa lugar na ito upang sa mga gaganapin po namin. Lord, malapit na po ang Holy Week. Kaya hayaan mo, Lord, na magamit ng opportunity na ito, ang Semana Santa, para mas maidiin pa kung bakit ikay napako sa krus, bakit ikay muling nabuhay. Kaya hayaan mo, Lord, sa oras na ito, ibaba mo po ang iyong Espiritu, mapuspos ang lahat ng Espiritu Santo. Upang sa gano'n, ma-empower po kami na ganapin ang misyon na pinapagawa sa aming buhay. Kaya salamat po, huwag mo rin pagkukulain ng bawat isa, pagpalain ng bawat isang narito, simula kay Sister Edith, Sister Marlene, Sister Eb, kay Sister Elma, Brother Joel, Brother Tirso, Ate Rosemary, Sister Rosemary, kay Junjun, kay Sister Jean, kay Sister Jessa, Sister Gemma, Sister Marivic, kay Brother Willie, kay Sister Erica, Pemi Jen, kay Pemi Wilson, Pemi Geraldine, kay Jeric, at saka kay Brother Judy Panginoon. Bless mo po sila. Dalahin ko po, Lord, na maranasan nila yung pagpapalang nagmumula sa iyo. Tinatanggap po namin ang God's great favor na patuloy maranasan ng bawat isa. In Jesus' name, Amen. Palakpakan natin si Lord. Salamat sa mahal na Panginoon. Amen. Balik na natin sa ating MC.